Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ingana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kamay. Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Gikan sa kagdumala o magkawani sa Radio Philippines Network Incorporated, RPN, DXKS, Radio Ronda. Malipayong Pasko o mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. Radio Ronda og tibuok kapupud-an alas 6:15 sa gabi. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ayaw hulata nga mahanap ang imong pananaw. Iton Capsule alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Kini adunay Bilberry Extract nga gikan sa prutas sa Bilberry na makita o makuha lamang sa mga nasud sama sa USA, Canada, Poland, Germany, and Mexico. Ang Bilberry usa ka antioxidant o kini makaayo sa damage o makahatag o proteksyon sa retina sa atong mga mata. Ang Iton adunay tulo ka variant. Dunay Iton Plain, Iton Plus ug Iton Extra. Ug ikaw adunay laing gibati aside sa paghanap sa imong mata sama sa varicose, diabetes, atherosclerosis, diarrhea and wands, gingivitis, o gusto ka maka-lower and rest sa mga chronic disease such as cancer, Alzheimer, pwede kaayo sa Iton Plain. O ikaw po nga adunay giinom nga tambal para diabetes, ang tambal nga pangpalabnaw sa dugo, Iton Plus. Iton Plus ang anghay nga immune, kini focus sa overall health sa atong eyesight o wala kini drug contradictions. O gusto kang extra care, aduna usab kitay Iton Extra. Extra kini og contents busa extra sab kini og benepisyo kompleto ricados na ni atong Iton Extra. Kombinasyon sa Iton Plain o Iton Plus, dili lang kaayuhan sa mong mata ang mapukusan, apil na po ang uban mong gibati sa imong kalawasan. Sa Iton, mas hapsay imong paminaw, mas tinaw ang imong pananaw. Exclusively distributed by DGR Trades. Nga kanunay ninyong makontak sa cellphone number 0909-598-6259. Og ikaw pod adunay ginainom nga tambal para sa diabetes ug tambal nga pangpalabnaw sa dugo, Iton Plus ang angay nga imnon kay kani focus sa overall health sa atong eyesight ug wala kini drug contradictions. Kung gusto kag extra care, aduna sab kitay Iton Extra. Extra kini og contents busa extra sab kini og benepisyo. Kompleto ricados na ni atong Iton Extra. Kombinasyon sa atong Iton Plain ug Iton Plus. Dili lang kaayuhan sa imong mga mata ang mafokusan, apil na pod ang uban nimong ginabati sa imong kalawasan. Sa Iton, mas hapsay imong paminaw, mas tinaw imong pananaw. Exclusively distributed by DJR Trades. Nga kanunay ninyong makontak sa cellphone number 0909-598-6259.
Gikan sa tagdumala o magkawani sa Radio Philippines Network Incorporated, RPN, DXKS, Radio Ronda. Malipayong Pasko o mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. Takna sa Radyo Ronda og Tibubok, kung tibuok kapupudan alas 6:18 sa gabi. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kiling mosunod nga programa binayran ang bisan unsang pamahayag sa magsisidya iyang kagalingon o walay labot kining maong istasyon. Rosada. Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug dinupigan. Krosada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Krosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas o panginabuyan. Krosada. Mga higala, kumusta og mayong gabi? Welcome sa lang hugna sa itong pagpanag-uban sa Tulumanong Krusada Reloaded. Pagtimbaya sa gugma og kalinaw. Uban sa pasalamat sa hitasaan sa manindot nga panahon nga subli kitang nagkauban. Sa pangalan sa ating station manager June Clerigo, isparing partner sa Pikas Lawak, one-man army Sir Paing Agra, transmitter side may kaglaan Bong Abad. Kinigapon niyo igala sa kahanginan, King De La Rosa, maging uban ka ninyo hangtod kita alas 7:45 ang takna sa kagabion. Ning labing unang adlaw sa bulan sa Disyembre, pitsa 1 na may kagalaan. Tuig 2024. 24 diyas na lang usab, kapaskuhan na. Alang sa mga headlines o pipila kay isgutanan karong gabiula. VP Sara ang hinungdan sa tanang kagumot kung kagubot gumikan sa sayong ambisyon pagka-presidente pagbutyag sa usa ka kongresista. Naunsa na. At sublion may kagalaan, VP Sara ang hinungdan sa tanang kagumot gumikan sa sayong ambisyon pagka-presidente pagbutyag sa usa ka kongresista. Naunsa na. Kung kang prismat pa, samtang People's Revolution ideklara kung dunay dapatan sa mga ralilista pasidaan ni PMAyer Kapitan Dado. Sa laing bahin, pag-angko ni PBBM na impeachment ipaundang, script giusab. Sa laing bahin, Yusek Zulaika Lopez gibuhian na sa Kongreso, Senator Bato de la Rosa o Senator Bongo gipasalamatan. Sa katapusan,
VP Sara nanawagan nga hunahunaon sa publiko ang kahimtang og kaugmaon sa nasod. Ang tulumanong krusada reloaded mga kagalangan. Hatod ka nato sa musunod. MIG trucking o MIG lending. Mayroon man sa Layson Carinderia o Kusina di Amor nga na may mutang sa Dalang Narciso o Gonzales ni ato ang dakbayan. Hatod usab ka nato may kagalangan ni kanhi Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrense. Board Member Igsoong Sim Castrense. Angga na mo ni Igsoon mga kagalaan. Hatod usab ka nato may kagalaan ni Provincial Board Member Jeff Larong. Hatod usab ka nato mga sukintig paminaw. Pinaagi ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Partner Iyo Epco. Ang tulumanong krusada reloaded may kaglaan. Hatod usab ka nato ni Senador Christopher Lawrence Kuya Bongo ng Malasakit Center. Yung tatay ko po ay si Danilo Enterio. Na-diagnose po siya ng liver schistosomiasis. Blessing in disguise na nagkita kami ni Senator. Thank you po sa Malasakit Center, sabi ko. Ito po yung tatay ko. Buhay na buhay po dahil sa inyo. Senator Bong, thank you so much po sa lahat ng may tulong ninyo. I love you so much po. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Mr. Malasakit, Senador Bongo. Bisyo ang magserbisyo. Senador Bongo Bongo. Bongo Bongo. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo. Bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo. Bisyo ang magserbisyo. Mr. Malasakit, Senador Bongo. Bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo. Bisyo ang magserbisyo. Doon kita'y 26 minutos milabay sa alas 6 ang takna sa sayong kagabion. Good PM, Sir King. Pakigreat naman sa kapatid ko si Tuto Mamsa. Belated happy birthday from Saudi Arabia. Gikan kang Apaf Mamsa. Kumusta, ma'am? Mayong pagpanarbaho diya sa laing nasod. Solid line-up ni Digong, gikan kang Lorito Giritan. Vote straight o straight vote. Atong ius-us o gamay para makita ang iyang pangalan. Ato nanganlan karong taod-taod mga kigalaan. Mayong gabi, Sir King, gikan kang Ma'am Nerissa Hista. Mga kaigsuunan, atong gipabilin kaninyo paghisgot ni adtong adlawng Sabado o adlawng Biyernes kaya wa man ta adtong Sabado mga kaigalaan o kagahapon
kadtong pipila ka pagpaklaro nga mga pangutana kalabot sa pag-atras mga kigalaan o dili ihinayon ang nasgutan nga impeachment nga giluto sa hawanan sa Kongreso mga kigalaan. Daghan tog mga pangutana, mga kaigsuunan nga atong gipabilin. Kinsa ba ang nagpaluyo? Kung dunay nagpaluyo may kagalaan o nagsugo o di ba ka nakahulhog sa ato ang presidente, unsa may ilang katuyuan? Dili ba ka ni dula mga kaigsuunan nga samtang nagpadayag mga kagalaan ang presidente nga ipahunong ang pagluto sa impeachment mga kaigsuunan sa vice presidente, dili manumbaling o gatrabaho sa gyapon ang kamara sa ilang kaugalingon nga pamaagi bisan pag giingnan ng ipahunong. Dili ba kanay senaryo may kagalaan nga mamahimong pasagdan sa laing grupo para sila ang magkunsaba, nakigkunsabo sa laing grupo, pag-abot sa unahan, iyang biyaan may kagalaan, gumikan ka nagkalabo-labo na. God bless you, Idol King Duterte Gayod, gikan kang Luglog de la Torre. May gabi, sir, gikan sa Pampanga, Antolino Gulosino Timugan. Daghang kang salamat kaninyo mga kaigsuunan. Vote straight, gikan kang Edel Coringao. Sa nagsunod may kagalaan sa ato ang live gikan mga kagalaan sa FB ug maingon man sa YouTube ug mamahimo kamong magpadala sa inyong suporta aron magpadayon sa gihapon mga kagalaan. Ang paghimo nato sa content sa ato ang GCash 0912-893 mga kagalaan 9493. Kung gusto mong mutabang sa laing pamaagi, live mga kagalaan o di ba ka replay na mamahimo niyo madungog sa ato ang Crusada Reloaded mga kaigsuunan sa YouTube. I-type lang ninyo ang Crusada Reloaded sa YouTube mga kagalaan, inyo nang masudong ang atong nisgutan nga mga gipost ng labay nga mga Crusada Reloaded mga kagalaan nga adlaw. Do 30 Antolino Gulosino Timugan. Doon na siya ay handfest mga kagalaan na tulo ka buok. Good evening, Sir King. Do 30 gihapon, 32 pinabali gikan kang GP Jipoy Robles. Usa sa nagtukmod nga nakita may kagalaan subay sa impormasyon nga atong nakutlo, mao ang nahimong kagubot makadali didto sa kauluhan may kagalaan. Human nga migawas ang pipila ka mga religious nga kahugpungan. Mitingog na may kagalaan ang bishop o obispo sa Katoliko, Bishop Advincula. Nagpadayag siya sa ayang sentimento. Buti pasabot mga kagalaan nga una nang laras may kagalaan ang KOJC. Nitingog makigsunan ang Iglesia ni Cristo kon INC unya ni segunda na pod mga kagalaan ang obispo sa Katoliko, Bishop Advincula mga kaigsuunan. Gitiwasan may kagalaan sa nahimong post kagahapon ni Jason Za. Usan ni siya mga kaigsuunan sa gitawag nato nga haligi
sa mga journalist, mga veteran journalist, na matud pa niya, kalat na kalat ngayon sa lahat ng kampo ng mga sundalo at pulis sa buong bansa. Ang retired military o police officers, kauban ang concerned citizen, mga kigalaan, nga nanawagan alang sa resignation ni House Speaker Martin Romualdez kalabot sa aligasyon sa fiscal mismanagement, may kigalaan, o korupsyon sa iyahang liderato. Sa open letter, may kigalaan, sa mga militar nga nag-alirong nga nagsugod pa ni adtong Nobyembre 1 og hinapos may kigalaan sa Nobyembre hinay-hinay nga nahinog nga gikulbaan ang nag-alirong sa Malacañang nga mga nagkalain-lain usab mga kaigsunan nga mga consultant. Subay sa maong sulat ni kanhi National Intelligence Coordinating Agency CONICA Chief nga si Major General Alex Paul Monteagudo, uban sa pipila ka EFP o PNP retirees may kaglan, mga magbubuhis miakusar ka Romualdez nga nagtudlo sa dili matud pa manindot nga lahutay sa national budget o paggamit sa national budget may kagalaan, susama na lamang sa dili maayong pagdala sa public funds, kasaypanan may kagalaan sa pagpakgang sa korupsyon sa House of Congress. Ang grupo may kagalaan nagpadayag nga sila na alarma sa 15.589 trilyon nga national nga utang sa Pilipinas kaniadto pang Agosto tuig 2024. Uban matud pa sa gikahisgutan nga pagpaluyo ni Romualdez sa 6.352 trilyon nga budget alang sa 2025 mga kaigsuunan. Nga milapas na kinimutud pa sa projected national revenue nga 4.64 trilyones matud pa, hinungdan nga miresulta kini og 1.70 kon 1.712 trilyon nga deficit may kagalaan. Subay sa post nga atong gibasa sa grupo may kagalaan nga nagpanawag o nanawagan sa pag-resign sa speaker, ilang butyag uban sa pag-akusar nga gibalhin matud pa ang 26.7 bilyon ka pesos alang sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD kung hisgutan ang AKAP Fund aron punduhan ang Fake People's Initiative mga kigalaan alang sa Constitutional Amendment. Uban sa pagsaway may kigalaan ang kapakyasan matud pa o gitawag o kapakyasan pagpuhag sa korupsyon o gitawag kini biggest criminal syndicate. Gumikan sa di makiangayon nga paggamit sa salapi sa katawhan. Lakip na ang gikabutyag nga paghatag og donasyon sa Harvard, maingon man ang pagpamalit og mga mahalong butang. Ang mga signatories may kaglaan nag-awhag kang Romualdez nga mamahimong mukana og kini isip speaker o congressman sa Leyte 1st District may kagalaan. Uban sa pagpadaplin sa gitawag nga pagsalig sa tao o ang financial accountability. Huban sa maong post ni G. Zon sa mga kigalaan,
nga mikaylap ni adtong milabayng adlaw, gisundan kini mga kaigsuunan sa usa ka TikTok. Usa ka TikTok may kagalaan nga gipagawas ni General o ni Kapitan Dado. Atong paminawon may kagalaan ang iyahang nahimong tingog. Niya may kagalaan atong paminawon ang tingog ni Kapitan o kung dili ni kay Dado pa kag General Macanas ni Mikigalaan sa iyahang TikTok. Gusto kong i-share sa inyo ang post ni Cresset Laureta Chu tungkol sa mga men and women in uniform. Sabi ni Cresset, nagsisimula ng magalit. Mautoy usa sa ilang gikahadlukan may kagalaan, gumikan kay nagpadayag na sa kasuko matud pa, dili lamang retirees, kundi mga active men in uniform gikan sa EFP o PNP. O gisundan kini mga kagalaan sa laing pagpadayag mga kaigsuunan ni ining nahisgutan nga giila mga kagalaan nga si Kapitan Dado. Doon na siya'y gipadayag nga atong ipaabot diya kaninyo mag-igsoon, atong ipadungog ang iyahang tingog kalabot ni ining ilahang kasuko. Ayoko mangyari, mga repi, makinig kayo. Atong Osborn kay iyahagi ni gisinggitan. Ayoko mangyari yung inupakan ng taong bayan. Makinig kayo, mga PNP. Makinig kayo. PMA. Ayoko mangyari, mga repi, makinig kayo. Ayoko mangyari yung ginawa ng mga institusyon sa mga Pilipino. Huwag niyong gagamitin yung batas laban sa mga taong bayan. Makinig kayo ha. Kasi galit ako. Galit ako. Ngayon, ayaw ko na isa dito masaktan. Ayoko. May isang Pilipino ito masaktan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo. Ang sino man masaktan sa inyo, tawagan nyo kami ni Buhay. General Beltran, tawagan nyo kami. The moment na may isang Pilipino rito, ang masaktan, isa lang ang requirement ko. Strike one lang. Isa lang pokpokin dito. Patoy hangi kabutiag si General Beltran, kauban niya, retiro may kagalaan, retired po di siya, PMAer, Kapitan Dado ang ihang pangalan may kagalaan. Muna ingon niya, isa lang, ug mudeklara siya unsa may kagalaan atong paminawon. Isa lang ikingas dito, isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Lahat kayo. Kung ayaw ninyo ng taong bayan, kung ayaw ninyo ng taong bayan, ay magalit sa inyo. Kung ayaw ninyo, umalis kayo, lumayo kayo. Your purpose here is to serve and protect. You protect the people. Hindi yung kayo ang mangsasakit sa tao. Hindi yung kayo ang mambabambo, mantitirigas kayo. Subukan nyo, isa lang. Alam nyo ba, that's my first order. Isa lang ang saktan dito, sabihin nyo sa akin. Tatayuan namin kayo. Isa lang. Mga senaryo to may kagalaan, una, gipakadaog ang nahisgutan nga
impeachment nga dili na ihinayon. Duterte laban gikan kang Mar Alaba. Idel Corregao straight vote. Mauto'y nag-aliro nga senaryo matiyagalaan. Nganong gipagawas mga kaigsuunan gikan to kang press money nga doon na nagyoy kainit dito sa kauluhan. Doon na nay 300 kabuok sakay sa sakyanan nga gihold ni kagalaan. Doon na po'y taga Mindanao nga nakalusot. Apil na to Sarangani Province, Davao may kagalaan, ug uban pa nga mga lugar. Lakip na ang Kabisayan, naghinay-hinay nagpaingon dito sa kauluhan. Mautong si Senator Jinggoy Estrada, una nagpadayag may kagalaan nga dili na kini panahon, uwa na'y panahon may kagalaan nga mamahimo pang mupaygayon og laing pag-alsa o idsa matud pa mga kaigsunan subay sa iyahang pagpadayag apan ang katawhan dili na mapugngan. Ato na ning gisgutan nga ultimo si Senador Trillanes may kagalaan nagpadayag nga dili ka kumpensahan kay nagkadaghan na sila o dili day gamay ra. Itong atong gipadungog mga kaigsunan sa inyong kabahinan. Hinungdan mga kagalaan nga doon na sila'y insakto nga pagbalasa ni atong higayuna. Gani may kagalaan, una nang napagawas ang pagbutyag ni PBBM uban sa ihang pahulong mga kaigsuunan sa impeachment. Giangko ni ini nadtong adlawng Biyernes may kagalaan nga iya batud pang gitagaan og order may kagalaan o giistoryahan niya ang Kongreso nga dili na i-file ang impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte. Gihimo kini nga pronouncement sa atong presidente Miglan human nga gipangutana kalabot sa mga text messages nga nagtuyok matud pa sa mga liderato sa House nga migawas sa milabayng adlaw. Ug iya kining gikumpirma nga siya ang nagbutyag mga kagalaan nga dili na ihinayon pa ang impeachment complaint nga i-file mga kaigsuunan. Una na nga wa nagpakita ang Vice Presidente dito sa NBI may kagalaan gumikan kay daghan ang iyahang nagkalain-lain nga mga ginbuhaton. Ug iyang gipadala ang abogado gikan sa ilahang HQ sa Manila for receiving may kagalaan. Gituis ni mga kagalaan. Dali kini nga giusab kagahapon mga kagalaan. Baga di man ikalimod gud ning di naman gud ni ikalimod mga kaigsuunan nga maniguro sila. Gituis sa punto gumikan kay gipagawas gilayon nga nanawagan matud pa si PBBM ngadto sa mga kongresista nga usik nag-usik-usik lamang sa panahon kung mo-file og impeachment o pasakaan og impeachment may kagalaan ang Vice Presidente. Uban sa pagtino nga dili na matud pa importante. Gumikan sa inhang pagpaklaro una sa tanan nga usa matud pa ka pribado kato nga komunikasyon.
unsang pagkapribado nga una pa man nagpadayag may kagalaan ang sipyat nga pagpadayag ni Katunying nga una niya gibutyag nga garapala na ang korupsyon. Una niya gibutyag nga grabe na ang garapal nga korupsyon. Unya didto niya gibutyag may kagalaan pagsunod niya og yagyag nga doon na pagpahunong sa impeachment. Susama sa ilahang gisuon may kagalaan, katubang kang Vice President Sara Duterte may kagalaan nga pagpaklaro, kalabot ni atong iyahang kutkuton, kuy-kuyon ang lubnganan og ilabay ngadto sa West Philippine Sea. Sila pod nag-ingon nga usa kadto ka private nga hisgutanan. Unya dunay sa ibabaw ni adto nga wala nabasa nga dili matud pa importante ang Vice Presidente. Di ba sagol dula na may kagalaan? Dili importante. Unya nganong dili man ipadayon ang impeachment? Gumikan kay way lain o usa sa mga haligi ang uban paingnon wa gyud lain nga mamahimong pasaporte aron dili mahugno ang kasamtang administrasyon kung dili si Vice Presidente Sara Duterte ra mga kigilaan. Mayang gabi, Sir King from Barangay Talisay kang Princess Anne Ilimangco. Nganong ilamang gibawi may kagalaan? Nganong dali Manila nga gibawi mga kaigsunan? Gumikan kay sila na nagana nga dunay hingpit nga kausaban nga ilahang gikabutyag nga dunay mahitabo mga kaigsunan nga impeachment. Kay kung maduso ang impeachment, dugay nang nanaad may kigalaan. Dugay nang nanaad nga gusto na sad nila nga para mahuman ang sigig panghadlok nga impeachment, ila na kining ipatuman para makita ang katag may kagalaan. Para kung maduso ang impeachment, dito na gyud masuta mga kagalaan kung unsay tinuod nga sentimento sa mga Pilipino. Mauna nga dili lamang usa, di lamang duwa, daghan kaayo ang gusto na gyud nga pasaka ang impeachment para makita ang tinuod nga reaksyon sa publiko. Cruzada Reloaded. Cruzada Reloaded. Cruzada Reloaded. Ang pahayagan sa kamaturan. Maghatag og katinawan sa nagunang isyo aron mahayagan ang katilingban. Cruzada Reloaded. Dangpanan sa mga dinaog-daog moyagyag sa kamaturan. Cruzada Reloaded. King De La Rosa on board. Dura kita'y 9 minutos may kaglaan. Una musangko ang alas 7 sa kagabion. Atong isunod sa paghisgot may kagalaan, kalabot ni ini nahimong reaksyon o usa sa mga kongresista, gitawag nila og Congressman Kongko, nagpadayag mga kagalaan nga gumikan usab mga kaigsuunan sa ambisyon matud pa sa Vice Presidente na hitabo ning kaguliyang sa atoang nasod. Murag siya naman lang tingali mga kaigsuunan ang nagtuo sa ang kaugalingon nga ang hinungdan ang Kongreso. Nga dili niya tuuhan nga ang Kongreso mo hinungdan nga nung nagkaguliyang ang atong nasod mga kigalaan.
talagsaon sad ni mga kaigsuunan ang ilahang matawag nato nga mga panghuna-huna. Ispukon mo na mga kagalaan, nakaako pa sila sa pagbutiyag nga ang naghatag og problema si VP Sara. Maakaako pa sila pagbutiyag mga kagalaan nga ang resulta sa kaguliyang sa pagkakaroon dinhi sa atong nasod mga kaigsuunan gumikan kang Vice President Sara Duterte. Ang prismat pa, mutuo mo? Apan una na to ipadungog mga kigalaan, ang maong naisgutan nga tingog nga atong giplastar mga kigalaan. Ang tulumanong krusada reloaded mga kigsunan hatod nato sa musunod. City Councilor Basti Nagas ug City Councilor Joy Yuipko. Hatod usab kanato may kagalaan ni kanhi Provincial Board Member ug City Councilor Sim Castrinse. Hatod usab kanato mga kaigsuunan ni Provincial Board Member Jeff Larong. Hatod usab kanato mga kaigsuunan sa Mig Tracking ug Mig Lending, Kusina di Amor ug Leison Karinderya may kagalaan. Na mahimutang sa dalang Narciso og dalang Gonzales ni ato ang dakbayan. Hatod usab kanato, hatod usab kanato migilan of course kang Senator Kuya Bongo. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Doon na kita 3 minutos na napusag ko ang alas 7 sa kagabion. Mayong gabi, Sir King. Shout out ko ngadto kang Rodel Gabriel gikan ni Randy Artiaga Santisas. Thank you, Sir King, sa magbasa. Way sapayan. Atong paminawon mga kigsunan ang update sa nahimong interview ni VP Sara mga kigalaan. Atong ipadungog diha kaninyo ang pipila ka mga tubag sa Vice Presidente alang sa hingpit yung katagbawan kung hisgutan nato ang mga updates mga kigalaan. Cleared na siya.
Ma'am, if we may get your reaction sa nabanggit po ni President. So moto'y cleared na nga magawas si Yusek Zulaika Lopez kay ang usa may kagalaan katong usa ka staff nakagawas na may kagalaan mo ni pangutana ang atong paminawon mga kaigsunan. Tapos, ang sinabi niya ma'am, pinag-confirm niya po yung kumagat na text message na nakalagay na in the larger scheme of things, Sara is an unimportant, so please do not file impeachment complaints. Whether immediate. Gipangutana siya kabahin sa nahimong di na kinahanglan kay unimportant mo to pa di na kinahanglan nga i-impeach ang Vice Presidente. Mo na yan tubag mga kaigsunan. Yes, oo. Hindi naman ako mag-comment sa mga remarks ni President Marcos. But sorry, may nakalimutan ako na update sa taas. Gustong ipaabot nung dalawang patients ang pagpapasalamat niya sa inyo, sa media, kasi binantayan niyo daw sila at hindi niyo sila iniwanan. And gusto din nila magpasalamat sa mga doctors and lahat ng healthcare professionals na tumulong sa kanila, and of course sa mga lawyers din na nag-assist sa kanila all throughout the crisis. So isa din yon sa mga message nila galing sa taas. Salamat daw sa inyong lahat. At dahil daw may clearance na pwede na rin daw, cleared na rin daw kayo from them na umalis or iwanan sila dito. Isa sa kanila lalabas sa tubig? Sure. Ang isa nakaalis na. Oo, nakaalis na yung isa. Ang isa na lang yung nag-aantay ng clearance. Possible din po lumabas today? Possible din po mag-strike? Well, hopeful sila na merong ganon na mangyayari today. Pero I think meron ng assurance ang lawyers na mangyayari yon, ang kanyang clearance and discharge today. So, nagpapasalamat. Kaya nagpadala na rin siya ng pagpapasalamat dito sa media, sa inyong lahat, sa pagbabantay, pagtulong at pagprotekta sa kanila. Sorry, NBI investigation, December 11. So, mautoy una may kagalaan nga pagpaklaro sa Vice Presidente nga iyang gipasalamatan. Actually, gikat tani ang nauna nga iyang pagpadayag mga kaigsunan, tanan nga mga misudong nga mi tabang ni duyog kanila dito sa ospital nga mga katawhan ni kigilaan unang gipasalamatan. Tanan nga mga supporters nga wa matugpan la makita sa unang panahon nga midagsang ni kigilaan nga usa ni sa gitan-aw nga hinungdan nga nung dali kining pagawson kay nipalag na ang mga naa sa middle class pataas sa dili mao nila nga pagtratar kang Attorney Zulaika Lopez. Usa ni sa ilang gitan-aw nga kinahanglan kanapang ipakunhod ang gibati sa katawhan ni kagalaan. Kay mauna to'y mamahimo untang dagkot nga musilaob na ang naisgutan nga ilahang pagabuhaton. Apan dili matud pa kini mamahimong makapakgang sa ilahang plano mga kaigsunan. Mao na nga gisukip niya sa paghisgot may kagalaan di lamang katawhan kung dili ang wala usab pagbiya may kaigsunan ni Senator Bongo o ni Senator Bato de la Rosa mga kaigalaan nga nagpuli-pulig bantay ngadto sa pasyente hilabi na kung anaa ang Vice Presidente Inday Sara Duterte. I'll have to run my schedule day by day kasi nagbabago siya ngayon araw-araw dahil bigla na lang may nangyayari na mga bagay kaya hindi ko magawa yung schedule ko ng malayo pa. So we do it day by day sa ngayon yung schedule. So hindi ko pa masagot kung pupunta ako sa December 11. Tsaka ang isang consideration dyan ay sinusunod ko kung ano yung mga sinasabi ng lawyers sa ngayon. So, kung ano yung sasabihin or ano yung advice ng lawyers, yun yung gagawin ko. How about the good government hearing committee? Yes, oo. Nag-express kasi yung isa, dalawa, tatlo. Nag-express yung tatlong
mga resource persons from the Office of the Vice President that they really feel safer and medyo kumakalma sila kung nandiyan ako. Ang worry ko lang is right now, wala na kasi kaming Chief of Staff, affected din yung Assistant Chief of Staff ng office. So ako na lang talaga yung naiwan sa opisina to do everything. And Gilaliman ka na magigalaan. Ang buhatan sa Vice Presidente, ilahang pungkulan pag-ayo. Unya, sila pa'y moingon nga, ang hinungdan si VP Sara. Yung sago na yung pagbalansi. Nga kaboy, naglutos diya sa Kongreso, pagkaimanhiman, nag-inusara, mahimo ng one-man army, mga kaigsuunan ang Vice Presidente sa kadagan sa trabahoon. Unya, kamo pa'y makaako, moingon. Kamo pa'y makaako, nga mo padayag nga ang hinungdan ni ining tanan si Inday Sara. Tuyuan ka niya para lutuso na yung kagulingon para maglisod siya. Pastilan, pagkataphaw na gid makigalaan, mabaw na gid kaayo ang argumento sa mga kongresista. Butang atong giingon nga nahutda na. meron ding mga year-end activities ang office. Meron din kaming mga Thanksgiving activities. Meron kaming budget utilization review dahil merong mga budget na kapag hindi nagamit, naglalapse yan by December 31, as well as yung planning for January 1 kasi bago na yung budget by January 1. Pati daghanas trabahoon, hinapos pagid sa hinapos sa tuig. Iyang gikabutiyag nga doon na pa'y ilahang absunon sa sa paghanay nga salapi mga kaigsuunan, gumikan kay kinahanglan kining hutdon sa bulan sa Disyembre kay kung dili ibalik na dito sa panudlanan sa gobyerno. Maunay nahitabo sa CIF may kagalaan nganong wala pa sila nakakumplito og butang o gasto sa maong kwarta, gumikan kay susama ni ining Nobyembre o Disyembre may kagalaan, daghan kaayog kalamidad nga moabot. Kadaghanan may kagalaan, doon ay pahabol ni ining mga bulana, hinungdan nga dili mamahibong mahutdan og salapi ang Vice Presidente, ang buhatan sa OVP mga kagalaan. Kaya kung doon ay mga emergency, makahatag din silang suporta. Di ba wala sila putol? Gumikan kay nakamanage tanan may kagalaan sa ato katong pamilya nga nisulod nga bagyo unsay nahitabo na naglisod naglingo-lingo na wa na kakuhaan og pundo naunsa man mo nay atong gikahibudgan may kagalaan. Uy, ang Vice Presidente susama tong CIF nga hinapos na gihatag sa bulan murag last quarter na may kagalaan sa bulan. Di last quarter murag last quarter. Tawag na to di na quarter kay kuwara man na upat na lang ka semana. Gihatag dito na sa ikatulong semana ang Intel funds may kagalaan. Mao to nga 11 ka adlaw ila pong gihurot mga kagalaan kay nakahanay naman kung asa na ibayad ug unsay buhaton mga kaigsuunan. Bawal na gani pero ilag yung gipugos mga kagalaan. Pero nisubay ang Vice Presidente. Mao na ipagpaklaro karon nga kadaghan sa buhatonon unya kung di maapas doon na po sila mahimong makita ang pwedeng ireklamo, ipasaka na po may kagalaan o unsa ba nga ilang mautingkay kay ang Vice Presidente lang mo trabaho. Kung nakikita nyo, December na bukas, so we have just 1 month to do all those things. So, yun lang naman yung problem ko. Yun pa lang din po kayo ng comment regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Tongkun po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon ng Presidente, tahimik daw po ang lahat. Nadunggar niyo maggalaan ang pangutana. Matud pa ni Congressman Konghun. Kung wala siya sayo matud pa, nga nag-ambisyon pagka-presidente, dili unta ni mahitabo ang tanang kaguliyang sa Pilipinas. Inyo to na dugo, usbon pa nato ninyo mga kagalaan nga pangutana, mga kaigsuunan.
kung mahimo tani nga ibalik ka dali. Tubag na. Dugay ka tubag na galan, balikon. Presidente, tahimik daw po ang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Matod pa sa Vice Presidente, pangutana man siya ni sa reporter nga nag-ingon si Kunghon o Congressman Kunghon matod pa nga di unta ni may tabo ni nga kagubot kung wala siya ng ambisyon pagka presidente, sayo pa may kagalaan. Tubag ni Inday Sara nga ang 2022 nga eleksyon, kung survey ang basihan, ako natong tanan atong balikon. Ang katong pangutana mga kaigsuunan o ang tubag ni Inday Sara. Maagang nag-ambisyon na magpresidente, tahimik daw po ang lahat. Maagang nag-ambisyon na magpresidente, tahimik daw po ang lahat. Naghuna-huna ang Vice Presidente. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Was mine already. Iya na. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila, nagbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. Ma'am, clarification lang po. Moto'y gitubag may kagalaan sa Vice Presidente. Ang iya nga pagpaklaro nga wala siya magsugo may kagalaan sa Kongreso. Wala siya magsugo may kigsuunan nga mugnaon ang Quadcom. Wala siya magsugo nga atakihon ang iyang pamilya, mga kigalaan. Labi na ang buhatan sa OVP o sa DepEd, pinaagi sa Committee on Blue Ribbon o Blue Ribbon Committee sa Kongreso, mga kigalaan. Sa lato diya pagkasulti, dili siya idamay sa ilang binuhatan, mga kigalaan. Iya gisgutan ang political harassment, political persecution gikan sa OVP o didto mga kagalaan sa Department of Education. Ato sa ning klarohon mga kaigsuonan. Kung atong balik-balikan ang nanglabay mga kagalaan, asa may nigawas ang ambisyon pagka-presidente. Kinsa may una nga nagditok nga ambisyon may kagalaan nga mamahimong presidente. Di ba kay una mga kaigsunan gisiko not just once but twice may kagalaan si Congresswoman o kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Pagkahuman may kagalaan ni hawa si VP Sara. Diba? Dihawa si VP Sara, human nga gitangtang si PGMA kanhi nga mohibong Deputy House Majority Leader. Kay kining si PGMA mga kagalaan, siya ang Chairman Emeritus sa Lakas CMD. Correct me if I'm wrong, mga kagalaan. Unya, ang chairman si Inday. Unya ang presidente may kagalaan si House Speaker
Martin Romualdez. Mabito to nga paghawa nilang duha ni atong higayuna didto nagsugod sayo pa may kagalaan ang pagpangambisyon asa man gikan kang VP Sara. Unsa iyang giingon mga kagalaan? Klaro ka ito. Ang iyang giingon mga kaigsunan nga gumikan sa usa ka nag-ambisyon pagka presidente nga ginganlan niya og tambaloslos. Di ba? Nahimo ng trend, nahimo ng tambaloslos ang ngalan, nahimo ng tamba, nahimo ng tambi, nga mo'y una mga kigilaan nga nangandoy nga mamahimong presidente. Ambot og nagkalimot, nagpalimot-libot ng bani ang naisgutang kongresista, gumikan kay maumana mga kaigsunan ang nahitabo. Hangtod, nagsunod-sunod na makigalaan ang paglutos sa mga Duterte to include ang ilahang mga kaalyado. Di ba? Di man tingalin na ikalimod makigalaan. Ampo ko ra si VP Sara nagsanib puwersa ang tambaluslos og dilawan para ma-impeach para di siya kadyagan sa 2028. May tinuod iya gigamit is tambaluslos. Sanib puwersa ang tambaluslos og dilawan. Di ba naghiusa pag-atake may kagalaan? Si kinsa man ang nangulo mga kaigsuunan sa pag-atake sa buhatan sa Vice Presidente. Wala pa ni siya mohawa may kagalaan. Pero gisugda na siya mga kaigsuunan sa paglatos nito higayuna. Unya, diretso na ta sa bag-o, di na ta sa katupang ng labay may kigalaan. Sa gikaingon nga pagmugna sa Quadcom nga nakasentro kang kani Pangulong Rodrigo Duterte, giapil ang iyang pamilya, giapil ang iyang mister nga si Atty. Mans Carpio, giapil si Senator Bongo, giapil si Senator De La Rosa, o kinsa pa may lang giapil. Di ba si Pastor Apollo Kibuloy, ang KOGC nga giatake sa PNP, nga nikub-kub mo kilansod sa 15 hanto 16 días may kailan. Kinsa may nagpagubot ang mga Duterte ay pastilan in taon ng kongresistang Kongkoy. Purti na yung klaruha may kagalaan. O niya, balihon pa niya sa pagpadayag nga ang hinungdan si VP Sara. Asa man niya gikuha ang iyang argumento mga kagalaan. Nga maubot pa'y naghatag kaguliyang si kinsa man ang nagahin og akap nga pila ka bilyon para imugna ni adtong naisgutan nga People's Initiative para usbon ang konstitusyon. Di ba kay Kongreso? Di uyon pagani ang Kongreso may kagalaan nga nahimong kaguliyang kadali ang pagdugang og EDCA sites ni kampi sa gusto sa Amerika nga kita mahimong proxy may kagalaan sa pakig-away sa pagigira sa sa China. Pinaagi sa pagpaluyo sa Amerika. Kinsa man to nga kaguliyang hinimo ba to sa mga Duterte? Ang kadtong pag-adto sa West Philippine Sea nga kanunay banggaan ang mga sakyanan sa Pilipinas kay wala mutuman sa ilang kasabutan kay didto na lagi midapig sa Amerika may kagalaan. Kinsa man itong binuhatan sa mga Duterte? Dili na gani sila ang naggunit sa rindas panggamhanan. Ang kasuko may kagalaan paingon ng gyapon ngadto kanila. Pastilan makahibulong may kagalaan. Kinsa may dili mahibulong mga kigsuunan? Mo nagpadalag missile diri mga kaigsuunan nga gamiton batok sa Taiwan. Kung matigayon ang panagtigi sa Taiwan o China, gamiton batok sa China. Kinsa man to? Pag himo sa Committee on Good Governance may kagalaan, o Good Government and Accountability, unsay nahitabo, gidukdok pag-ayo ang buhatan sa Vice Presidente o ang DepEd. Di ba, ang naghibo ato, gishortcut na ni VP Sara, di ba Kongreso man?
Nakalimot na. Dali apod makalimot eh. Yano raman istoryahon mga kigilaan nga hinungdan niing tanan si Vice Presidente Inday Sara na mga kaigsuunan. Nga sa labing klaro mga kigilaan ilabang yung binuhatan ang tanan. Gikan pa sa sinugdanan. Unya karon kay mobalos magigsuunan dili sa gusto mobalos kay base unya sila hipiskan. Mauna ni ron. King De La Rosa on board. Muna pinakalisod may kigalaan kung imong balansihon kay yano lamang kanila nga mulitok ni anak nga mga pulong mo tigiingon sa Vice Presidente nga huna-huna asa ninyo bago ipagawas ninyo ang inyong mga gipanglitok mo na wa na subay sa script. Duterte Youth Party List. Si Ray Ray Bit. Nabasa na to sa ganiha. Na-apil na to tong kang iampo na niya si VP Sara. Ato ipadayon may kigalaan sa pagpadungog diya kaninyo ang nahisgutan mga kaigsunan nga interview ni VP Sara. Pero doon na patay igong panahon mga kigalaan ato ning ipadungog kaninyo kay doon na po siya panawagan ni VP Sara kalabot mga kaigsunan sa atong kahimtang og sitwasyon sa pagkakaroon ug mamahimong kaugmaon may kigalaan sa atong nasod. Dali sa oras, 20 minutos naman ang milabay sa alas 7 ang takna sa kagabion may kigalaan. Unya, doon na pagyoy sunod-sunod nga update kalabot ni ining kang Yusik Sulaika Lopez mga kigalaan. Apan sa dili pa ang tulamanong krusada reloaded hatod kanato mga kigalaan ni Senator Kuya Bongo. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Atong usab kanato may iglangan pinaagi ni Provincial Board Member Jeff Larong kanhi Provincial Board Member ug City Councilor Sim Igsoon Castrense. Atong usab kanato may iglangan pinaagi ni City Councilor Joy Partner Yuipko mayuman ni City Councilor Sebastian Basti Nagas. Atong usab kanato may iglangan pinaagi sa Leyson Carinderia o Kusina di Amor na naa sa Dalang Narciso o Gonzales ning ato ang Dakbayan.
Hatod usab kanato sa MIG tracking o MIG lending. Posible ugma na to ni tagaan o pagtagad mga kigalaan. Mubo na lang yun ang ato ang panahon. Apan nagana pa rin sila nagpagawas ato ning ipagawas may kigalaan ang nahimong desisyon sa Kamara na kagahapon may kigalaan gi-release na si Undersecretary Zuleika Lopez mga kigsunan ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Maglibog office na siya pagkahuman muhawa na siya makigalaan. Plano nga muhawa na og muuli nagdavaw. Pastilan. Manay gusto nila ilag yung ilag yung pungkulan pag-ayo ang buhatan sa Vice Presidente. Mo ni klarong pagtamay-tamay, mo ni klarong daog-daog may igalaan. Ang release order matugpa gipirmahan ni Manila Representative Joel Chua, ang chairperson sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Subay natugpa sa gilusad nga hearing may kagalaan. Sa iyang pagtambong kini nagpakanaog. Ang ilahang komitiba nagpakanaog may kagalaan og hinanaling pagbuhi ni Attorney Zuleika T. Lopez human matugpa sa medical examination nga gipaygayon ngadto kaniya. Ang release order gi-address matugpa sa House Sergeant at Arms Napoleon Taas. Kontro po ni si Nap Taas. Taas yung agtang. Nahinumdum ng tagod ni niya nga gipagnan ang Vice Presidente og kurente, tubig ug uban pa. Way aircon may kailan na tuog dito sa buhatan ni Congressman Pulong Duterte. Niya ang iyang tubag may kagilaan nga ilatong nga ato kay gikinahanglan nga maprotektahan matud pa ang building kay basig na ay threat nga may tabo. Maprotektahan, wa ni mo protektahi ang ikaduhang labing taas nga opisyal sa atong nasod. Muna klaro diha. Mauni taas ang apelido pero agtang na taas. Nga apil hapit na maabot luyo may iglaan. Na-expire naman itong pizza 25 mga kigalaan. Unya ila man gusto i-extend hantod pizza 30. Patapos na po ang pizza 30, pero kay nagubot naman makigalaan, ila namang nakita mga kigalaan nga mahimo ng gubot ang paingnan. Mo nang gidali-dali nila makiigsunan nga mabuhian. Kaya dili naman nila mapugan ang tao mga kaigsunan atong higayuna. Daghan pa sila mga rason kung unsa pa di nato basahon may kagalaan. Kay mubo na katag oras para ipadungog nato mga kaigsunan ang nahimong pronouncement mga kagalaan. Ni Inday Sara na atong ipadungog din na kaninyo mga kagalaan. Ang ihang pronouncement mga kaigsuunan. Atong sublion mga kigalaan sa pangita mga kaigsuunan.
atong ang balita mao ni siya, mga kigalaan. Pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Tapat para sa mga Pilipino. Aniya, ang kabayanihan ni Bonifacio ay nagsisilbing apoy para mag-alab ang pagnanais ng bawat mawang Pilipino na maging matatag, matapang at may paninindigan. Inikait nito ang lahat na ipaglaban ng kalayaang natamo at pamana na rin ni Bonifacio. Narito ang mensahe ni Vice President Sara Duterte. Mahalaga na ang pagdiriwang natin sa kadakilaan ni Andres Bonifacio ay magbukas ng ating kamalayan sa kalagayan ng ating bansa. Katulad na lang ng kahirapan, gutom, kawalan ng trabaho at kawalan ng mga pangunahing serbisyo para sa napakaraming mga Pilipino. Ito rin ang isa sa mga nagbigay sa atin ng inspirasyon para magsumikap at maging tapat at tunay na mamamayang Pilipino. Tiyakin sana lagi natin na manatiling buhay ang diwa ni Bonifacio sa ating mga puso. Ipalaganap natin ang mensahe ng kanyang kabayanihan sa isa't isa at sana ay maging apoy itong mag-alab para tayo ay maging mas matatag, matapang at naninindigan. Mga kababayan, ang pamana ni Bonifacio sa atin ay ang ating kalayaan. Mao nay kung iyan yung hubaron na kigalaan, pwede din igua ngadto sa mga opisyal nato, mga kisunan. Og mensahe po niya diretso sa mga Pilipino na kita magbinantayon, matod pa ni Sek Jendan. Kinahanglan nga di ta magpalinlang kay karong umaabot nga eleksyon, mga kaigsunan, kung dili ta ang pakita sa atong kalig-on nga i-convert into votes, mga kagalaan, mamahimo ning makawang ang tanan. Pero og kining nakita ninyo nga mga nagkalain-lain nga mga senadores, kung pahulamon ninyo sa inyong pagsalig ni kiglaan, lakip na ning butyag ni Prismat nga Duterte Youth Party List. Nabutan na nato din may kiglaan. Gani na pa si Judith V. Ochong, meron pa isa ipanaw. Party list po din may kiglaan, ato po din suportahan kining ipanaw nga party list. Ila ni Doc Lorin Badoy mani og ka Eric, murag ilahan ni mga kaigsuunan, ang ipanaw kauban atong usa ka abogado. Maradyaw na duyom nasab sa imo Sir King Solid Duterte, gikan kang Mateo Guno. Ang nasa monitor inyo makita kung dili gani, mo ni ang gitext ako ang pirmi ginako nga mabasa mi igalaan. Mo ni ang mosunod. Si Congressman Rodante Marcolita, si Attorney Vic Rodriguez, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Attorney Jimmy Bundok, katuna sa Kabukiran, Bundok daog na nidaan. Kung nandyan kayo sa bundok, dali na kaninyong ilista. Attorney G.B. Hinlo, Philip E.P. Salvador, Attorney Raul Lambino, Pastor Apollo Kibuloy. Nagkadaghan nirong dumadapig ni Pastor Apollo Kibuloy. O kining kang Manong Chavit Singson, mga kagalaan. Gumikan sa ilahang nagkalain-lain nga mga gustong mahitabo sa nasod Pilipinas, mga kagalaan. Muna ang gilitok na ko to para kung naamo diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio set, mga kagalaan. Bisan asa mabot sa atong pagsibya, mga kaigsunan. Katong mo abag, ay kalimot na sa inyong kilid, mga kaigsunan. O naa sa ibabaw, gitudlo na ko ang GCash, tabang mo para magpadayon tas ang content, mga kaigsunan. 0912-8939-493. Muna atong GCash. Pero kung naa sa YouTube o sa FB, dali nyo makita, naa sa akong uluhan, mga kigalaan. Atong padayunon sa pagpaminaw ang tingog sa atong Vice Presidente.
Alagaan natin ito, ipaglaban natin ito. Patunayan natin na bilang mga Pilipino ay maisog tayo. Ang lahat ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Yan ang bahagi. Kung siya, ang tingog is maisog tayo. Nato siya ay lakbit may kigalaan kung maisog na ang hisgutan. Now, doon na pa man tayo pila ka gutlo magkigalaan. Atong ipadungog din ha kaninyo mga kaigsunan ang laing ang matawag nato mga kigalaan. Nga pronouncement sa atong Vice Presidente ato ni ipahabol. Iyawat na lang. Ano po ba si Atty. Zulay? Hindi pa siya nag-resign, pero nagsabi siya na mag-i-indefinite leave na siya. So, once ma-cleared siya dito, she will file an indefinite leave from the Office of the Vice President. Mauto si Atty. Zulaika Lopez makigalan nga akong nauna ganiya pag butyag pero ato ipadayon. Iyawat na lang madugagan pa ang inyong impormasyon. Direkta sa baba ni VP Sara. Presidente, never say never kung mag-reconcile kayo dalawa. Ano po? I will not comment on the remarks of President Marcos sa ngayon. Thank you. Thank you. Kung magkuhan daw siya, magbalik pa ba ang ilang buot may kigalaan, dili na siya mo hatag pa og pulong mga kaigsuunan, pero una na siya nagpadayag nga point of no return. Wala na siya kahigayunan. Bisa ikaw naman tingali, kulating kag maayo pagkaymanhiman, makaako pa kang mubalik may kaigsuunan. Humana kang klarong gidaog-daog mga kigalaan. Doon na pa'y pahabol nga gitubag niya atong paminahon. Yes, oo. Well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin sa EDSA Shrine. And syempre yung iba pa. Katulad to sa EDSA Shrine, gumikan lagi aning Atty. Zulaika. Mapan hinungdan man kigalaan. Nang ilahang gidali-dali. Daghan na nga dito. Diri na nalitok yata niya ang pangalan ni Senator Bongo o Senator De La Rosa. Kahit hindi namin supporters ay nagpapalabas ng kanilang saloobin sa mga nangyayari ngayon dahil nagbabantay din sila sa mga pasyente natin dito sa Veterans Hospital. And nagpapasalamat din kami sa mga tao na nasa labas ng Veterans Hospital na nagbantay din sa mga pasyente. Malaking tulong yon sa akin, yung media, yung mga tao na nagbabantay. Si Senator Bato de la Rosa na hindi talaga niya iniwanan yung mga pasyente. Si Senator Bongo na nag-substitute sa akin dito. Ang laking tulong nun lahat, ninyong lahat sa akin dahil nakakagalaw ako, nagagawa ko pa rin yung mga iba kong kailangan gawin na mga trabaho. Thank you. Ma'am, nag-usap na po ba kayo ni PRRD lately? Wala na niya gitubag may kiglaan. Kung nag-istorya ba daw sila ni PRRD, nagka-istoryahay pa ba daw sila mga kaigalaan. Atong sulayan pagbisita ang basig doon na patay wala na timbaya mga kaigsuunan. Ikan kang Prismani Lumanaw mayong pagpaminaw dahil salamat sa gipalusot nga impormasyon dinhi kanato may kagalaan. Mayong gabi Sir King, gikan ni kang Ma'am diri sa Hista, nabasa nato ni ganiha mga kaigsuunan. Kang Ma'am Jim Vansenia. Kuan day, maayong pagkasal kagahapon ni J. Michael, Mr. and Mrs. J. Michael og si Myla Cosiniero. Anak ni Vice Buds may kagalaan. Nag-abot dito mga kaigsunan
Ato nakita si kanhi nahimamat may kigalaan si kanhi vice gobernador, vice governor, at the same time kanhi provincial board member Junjun Igay. Mayong pagpaminaw ninyong horot. Ayun man ngadto kang attorney Mark Bernal. Ato nasugatan si Papa James, si Jade Hero gid siya itong panahon na may kagalaan. Ngadto kang Chief Edel Roderos. By the way, may kagalaan, may ako ni nahisgutan ang Edel EH Live Center mga kagalaan sa ako nang gikaingon kani adto. Doon ay mga produkto nga ipadala. Either unahon niya ang katong black tea, ang iyong support, inay may kagalaan nga inunta makakuha pang produkto, makatabang na mo, doon na pa'y produkto nga inyuhang mauli sa panimalay. Pinaagi sa inyong pagpalit, nakatabang na mo sa tulumanong krusada. So doon ay black tea o ang moringa liniment makigalaan. Paabutan na ninyo. Pinaagi ni Chief Edel Roderos. Akong kaubanan kaniyadto makigalaan sa Dok Alternatibo. Kang Ma'am Charlene Hista. Daghang salamat ma'am. Pinaagi sa iyang pagtimbaya o pagsuporta ngadto kang kagawad June Parada. Kung dunay pista, dunay parada. Kung dunay fiesta, dunay parada. Mao ni may kagalaan, didto ra ba ni siya sa segundo distrito, nga provincial board member uban ni katong si Barangay Kapitan Gary Simbit nga gipaluyuhan usab ni Sir Rodi Pagaura. Mayong gabi ngadto sa Silisana family. Maingon man sa group 2 kabro nato may kigalaan sa MCGI. Ngadto kang Hernan Puno, bro, mayong gabi. Ngadto kang Sis Maricel Selvosa. Kang Raymond, bro Chris, si Christopher, katong usa na tumigilaan, Christopher Codilla. Moto isa si Bibi Antolin, Mr. and Mrs. Jade Andrada o Andrada family. Muna ato mga suki, mga kaigalaan. O ngadto kang bro Popoy, subling pagbalik din mga kaigsunan. May pagpamina usab mga kaigsunan. Ngadto kang Prismat nga nagtimbaya usab mga kagalaan. Nagtimbaya kang Bong Florindo. Dali din ako mahinumduman ni si Tokayo Bong Florindo. Unya masumpay dayon ang atong mga kaigsunan diha sa Maharlika Nation sa Bukas Grande Farmers Association Incorporated. Pinaagi kay Daddy og Mami Lucy Dizon. Of course, ngadto sa atong mga paparts dinha. Si Dats Prince, Dats Dundon og si Dats Lito. Og tanan na. Basta i-text lang ninyo, mag-greet ginato ng tanan mga kagalaan.
ngadto kang paring Rene mga kagalaan, paring Rene og Mads Inday Lamanilaw, mayong pagpaminaw ninyong tanan. Atong i-search makigaanan, paminaw ninyong tanan. Okay, nibalik na magigsunan. Atong i-search makigaanan, paminaw ninyong speakers, tanan na. Okay, nibalik na magigsunan. Di na pwede tanawon kaya na-address kilid. Atong tang i-post mga kagalaan, tanawon lang atong post ninyo og ang mga nananaw kaning dosing nga nagig-uban kanato hantod karong gutloa. Daghang salamat. Atong tang i-check ang mga nag-likes may kagalaan. Doon na pamantay oras pero ingani ang nahitabo moduble na ang tingog mga kagalaan kag nag-live naman daan diri sa Pikas Bahin. Kung i-check unta ning nagtan-aw nga nagsunod hantod karong mga panahon na. Utob sa atong matimbaya mga kaigsunan nga matagaan natog pagtagad ngadto sa Paras family, ngadto sa Batak family, mga kagalaan. Kalimot na hinong kog hisgot kaginiha. Nalingaw mi atong panagpundok nga atol sa birthday. Balik-balik gitong singgit. May kay mo dalag singgit to si Prismat. Absent si Kuan Ragyod. Si Rudy, mga kagalaan. Si Rudy Rudes. Magunman nga to sa Makalisang family ng Sir Felix og kang Ma'am kang Madam sa Kasanya family, ato mga kahigalaan mga kaigsunan. Family Day magud karon pero ubay-ubay no. Pasalamat na sa nagsunod nato mga kaigalaan. Sa makausapan ng salamat sa nagsunod sa FB o sa YouTube. Of course, sa live may kaigalaan nga mabot sa itong pagsibya. Daghang salamat kaninyong tanan. Buno may kagalaan, wala na tayong oras sa itong pagpanag-uban sa tulumanong Krusada Reloaded. Itres Lolong. Sa pangalan sa itong station manager June Clerigo, isparing partner sa Pikas Lawak, nag-inusara one-man army, Sir Paing Agra, transmitter side may kagalaan, Sibong Abad, SG on duty, posibleng napulihan na si Jason Clor o si Ryan Marapok na mga kagalaan. Ang duty karong panahon na, of course, dito sa transmitter side, si SG Richard Yaldi. Yaldi family, Marapok family o Clor family, may pagpaminaw ninyong tanan. Kiniga po igala sa kanginan. King Dilarusa, nagpabiling nga nag-iwan. Ayaw ihikaw ang tabang, kung ang gahom sa pagtabang naa sa imong kamot kaigsuunan. Dalaygon ang Diyos. Maayong gabi.